Rest day ko na naman nga at tara, gala tayo at takasan muna natin ang mundo ng realidad at enjoy muna natin ang ating day off. Hi! Kamusta? It's me Lily, your commuter travel buddy here in Taiwan. So for today's video nga ay pupunta nga kami ngayon ng Sunlink Sea sa Nantou. Kasama ko nga dito yung katrabaho ko na si Jessie at yung friend kong si Gian. Biyahing south nga kami ngayon. So let's go! Let's explore the southern part of Taiwan. Maaga nga kami dito sa Hsinchu train station kasi first trip ng tren to Taichung ang aming sasakyan kasi medyo malayo din tong pupuntahan namin ngayon. And after 1 hour and 30 minutes nga ng biyahe ng tren ay narating na namin ang Taichung station. Pagkalabas mo nga ng Taichung station ay lakad ka lang to your right and then makikita mo dito yung bus station. Sumakay nga kami nitong bus 6188 at mag-2 rides na nga lang kami dahil hindi namin naabutan ang bus na diretsyo ng Sunlink Sea. Opo, meron pong bus na diretsyo ng Sunlink Sea from Taichung Station. Bus 6871 nga ang sasakyan mo diretsyo ng Sunlink Sea. Pero hindi dito na bus station na sinakyan namin ng 6188 ang bus station ng 6871. Search nyo na lang ang Yunlin Bus Station Taichung at doon ang sakayan ng 6871. Mga 8 minutes lang na lakad from Taichung train station. At dahil nga nag-2 rides kami ay dito na kami bumaba sa Tenghu bus stop. At dito na rin kami nagantay ng bus 6871. Itong nasakyan naming 6871 ay ito nga rin yung first trip na galing Taichung. 6:45 kasi ang first trip nito at hindi na namin naabutan. Kaya sumakay na lang kami dito ng 6188 7 AM na biyahe at dito na nga lang kami sa Tenghu nagantay. O diba, nauna pa kami? Madami kasing iikutan tong bus 6871 at 3 hours nga ang biyahe nito papuntang Sunlink Sea. Habang nasa biyahe nga ay napansin nga namin na puro nga matatanda ang mga nakasabayan namin sa bus. Mahilig talagang mag-hiking ang mga matatanda dito sa Taiwan. Pagkadating nga namin dito sa entrance ng Sunlink Sea ay umakyat na nga dito ang staff at dito na nga rin kami nagbayad ng entrance fee na $300. Mga alas 10 na nga kami nakarating dito. Pagkababa mo nga ng bus ay simula na ang pag-hike. Kung ayaw mo naman mag-hike ay pwede kang pumila sa kanilang free shuttle bus. Tumingin nga muna kami dito sa mapa at pumili na kami kung saan kami magsisimulang mag-hike. At dito nga kami nag-start sa Qinglong Trail. Simula pa nga ng trail ay nakakamangha na ang ganda ng kanilang untouched recreation forest. Parang katulad din ng man-made forest ng Bohol. Mga 3 years mo nga itong lakarin ang Qinglong Trail at makikita mo rin dito ang Qinglong Waterfall na may haba na 115 meters. At nang pagpunta nga namin ay konti lang ang tubig kasi di naman siya rainy season. Ang best na pagpunta dito siguro mga July or August during rainy season. Kung gusto mo ngang makita ng malapitan ang Qinglong Waterfalls, ay may lookout area sila dito pababa. Yun nga lang habang kami naglalakad pababa ay nagsimula namang mag-fog. Kaya pagdating namin sa lookout area ay wala nga kaming nakita sa sobrang fog. Habang hinihintay nga naming mawala ang fog ay kumain na nga lang kami ng baon naming lunch. Pero natapos na nga lang kaming kumain ay fog pa rin. Kaya bumalik na nga lang kami dito sa taas at in-explore itong Nature Education Center. Hiking trail din ito na punong-puno ng giant trees. Sobrang ganda nga dito. Habang naglalakad nga kami ay feeling ko para akong nasa isang location ng movie na napapanood ko. Pagkatapos nga namin dito sa Nature Education Area ay pumunta naman kami dito sa 88 Suspension Bridge. Natapos na nga naming i-hike tong Qinglong Trail after 3 hours kaya bumalik na kami sa main entrance ng Sunlink Sea. At dito naman kami sa kabilang side ng Sunlink Sea mag-explore. At dito na nga na side ay pwede ka nang mag-shuttle bus. Sa sobrang lawak nga ng lugar na to ay 6 to 7 hours mo nga tong libutin kung mag-hike ka. Halos isang araw mo nga tong ma-enjoy ang lugar na to. At dito nga ay may naabutan pa nga kaming mga cherry blossoms. Kung cherry blossoms naman ang sadya mo dito, February is the best month to witness the full bloom. March 9 na nga kami nakapunta dito kaya naglalagasan na yung mga cherry blossoms. Next nga namin pinuntahan dito ay ang flower center. At dahil nga tulip season ngayon ay tulips flower nga ang naabutan namin ngayon dito sa kanilang flower center na may iba't ibang kulay. At last nga namin pinuntahan dito ay ang Songlong Tribe at itong Songlong Rock Waterfall. Nabuo nga lang daw itong Songlong Rock Waterfall dahil sa isang malakas na typhoon last August 8, 2009. At ngayon nga ay isa na ding tourist spot dito sa Sunlink Sea. At dahil nga konti lang ang tubig ngayon dito ay hindi mo masyadong ma-appreciate ang ganda ng Songlong Waterfalls. So better talagang pag pumunta kayo dito is during rainy seasons. But still, sobrang ganda ng lugar na to relax. Kung gusto nyo rin puntahan tong lugar na to, save this video for your next rest day gala.
Salamat sa panonood! See you sa ating next vlog dito sa Taiwan! Bye!